8 nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Bahay na Pula, San Ildefonso, Bulacan. Ang Bahay na Pula ay itinayo noong ika-19 na siglo. Ito ay kilala sa kanyang mga pader na kulay pula. Noong digmaang Pilipino at Amerikano, ginamit ang bahay bilang tahanan ng mga revolusyonaryong kilusan. Ang pader nito na kulay pula ay naging tanda ng pagtugon laban sa mga dayuhang mananakop. November 23, 1944, ang mga Hapones ay nagtangkang lipunin ang mga gerilya na nagtataguyod sa Bahay na Pula. Naganap ang isang malagim at karumal-dumal na bangungot. Marami ang nasawing kalalakihan sa labanang iyon. Ngunit kahit ang mga kababaihan ay hindi rin nakaligtas sa pagmamalupit ng mga Hapones at pati mga bata ay kanilang dinamay. Sinunog nila ang Bahay na Pula. Ang tanging naiwan na lang ay ang mga marka sa pader ng Bahay na Pula bilang alaala sa mga pangyayaring iyon. May mga ilang lokal ang napapadaan dito na sinasabing may mga umiiyak at sumisigaw na parang humihingi ng tulong. Lapiral Mansion, Baguio. Ang Lapiral Mansion sa Baguio ay isa sa mga kilalang haunted house sa Pilipinas. Ito ay itinayo noong 1920 bilang tirahan ng pamilyang Lapiral na isa sa mga prominente at may kayang pamilya. Noong panahon ng digmaang Pasipiko noong World War II, ang Lapiral Mansion ay naging saksi sa maraming pangyayari. Dahil sa kanyang mataas na lokasyon, ginamit itong pansamantalang tahanan ng mga Hapones. Isa itong lugar kung saan naganap ang mga karahasan at kamatayan. Matapos ang digmaan, ang Lapiral Mansion ay naging tanyag bilang isa sa mga haunted house sa Baguio. Corregidor Hospital Ruins. Ipinatayo ang Corregidor Hospital noong panahon ng mga Amerikano bilang bahagi ng kanilang mga pasilidad sa Corregidor Island. Panahon ng digmaang Pilipino at Amerikano, ginamit ang ospital para sa pag-aalaga sa mga nasugatan na sundalo. Ngunit nang maging sentro ng labanan ang Corregidor noong digmaang Pasipiko, ang ospital ay naging saksi sa maraming labanan at pag-atake. Pagkatapos ng digmaan, ang ospital ay hindi na muling naibalik sa orihinal nitong kalagayan. May mga ilang turista na bumibisita sa lugar na nagsasabing habang sila'y nasa loob ng ruins, nararamdaman nila ang biglang pagbabago ng temperatura. Ang hangin ay nagiging malamig at parang may kung anong kakaibang presensya sa paligid. Malinta Tunnel. Ang Malinta Tunnel ay matatagpuan sa Corregidor Island, isang bahagi ng Pilipinas na may mahalagang papel sa kasaysayan ng bansa. Partikular noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, itinayo ang Malinta Tunnel ng mga Amerikano noong panahon ng kanilang kolonyal. Ito ay bahagi ng mga military installations sa koridor na gamit sa panahon ng World War II. May mga ilang turista ang nakakita ng mga kaluluwa ng mga dating sundalo o ang mga espiritu na may koneksyon sa mga pangyayari noong digmaan. Ang kwento ng kanilang karanasan ay kumalat at nadagdagan pa nito ang misteryo at kababalaghan ng Malinta Tunnel. Manila Film Center. Itinayo ang Manila Film Center sa Pasay City, Metro Manila bilang isang proyekto para sa International Film Festival noong 1980. Ang construction ng Manila Film Center ay nagsimula noong 1981. Isang malagim na aksidente ang nangyari noong December 17, 1981 kung saan maraming construction workers ang nabagsakan ng malalaking metal scaffolding. Bilang resulta, marami sa kanila ang nasaktan o namatay. Bilang bahagi ng programa sa sining at kultura, ipinagpatuloy ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang konstruksyon ng Manila Film Center ayon sa mga ulat sa pagmamadali na matapos ito bago ang unang Manila International Film Festival noong January 18, 1982. Maraming construction worker ang hindi na na-rescue mula sa ilalim ng konkreto. Ang mga bangkay ay nanatili sa ilalim ng gusali. Kaya naman, dito na nagmula ang mga kwento tungkol sa kababalaghan at kaluluwang hindi matahimik na nagnanais na ding makalaya sa Manila Film Center. Herrera Mansion, Quezon Province.
Ang Herrera Mansion ay isang makasaysayang bahay na matatagpuan sa Tiaong, lalawigan ng Quezon. Ito ay itinayo noong mga huling bahagi ng 1920s. Ang mansyon ay gawa sa bato at itinuturing na pinakamatandang bahay sa Tiaong. Ang mansyon ay kilala rin sa kanyang paranormal na aktibidad. May mga bumibisita dito na may nagpapakita raw na matandang mag-asawa na naglalakad sa paligid ng bahay, habang ang mga sundalong walang ulo ay naglalakad papunta at pabalik sa mga tarangkahan. Teachers Camp, Baguio. Ang Teachers Camp ay isang heritage site na matatagpuan sa Baguio. Ito ay itinatag noong ika-19 na siglo bilang isang recreation area para sa mga guro noong panahon ng mga Amerikano. Isa sa mga kinatatakutan na kwento sa Teachers Camp ay ang The Lovesick Igorot. Ayon sa isang artikulo, sinasabing sinusundan ng espiritong ito ang sinumang babaeng gustong-gusto niya, lalo na kung ito ay mag-isa at nalulungkot. Ozone Disco, Quezon City. Ang dating lugar kung saan naganap ang trahedya at daang-daang tao ang nasawi dahil sa sunog. May mga kwento ng mga multo at mga boses na naririnig pa rin sa lugar. Itinatag ang Ozone Disco noong 1991. Ito ay isa sa mga modernong disco clubs sa Metro Manila na popular noong mga panahong iyon. Ang trahedya sa Ozone Disco ay nangyari noong March 18, 1996. Sa nasabing araw, isang sunog ang sumiklab sa loob ng disco club habang may nangyayaring party. Ang sunog ay mabilis na kumalat dahil sa mga light materials tulad ng kortina at mga kahoy. Dahil sa sunog, mayroong 162 katao ang namatay at marami pang iba ang nasugatan. Ito ay isa sa mga pinakamalalang sunog na nangyari sa kasaysayan ng Quezon City at buong Pilipinas. Ang trahedya ay nagdulot ng malalim na kalungkutan at pagdadalamhati sa mga pamilya ng mga biktima at sa buong bansa.